taas, taas, taas. Dito, gusto ko manood ng movie. Anong movie gusto mo? Dito, gusto ko yung Avengers. Please, dito. Di ba yan? Puro movie na lang. Basketball na lang. May laban ngayon yung paborito niyang team. Oo, basketball na lang dito, John. O sige, pareho natin gagawin yan. Manood na lang tayo parehas. Okay. Paganyan, paganyan, paganyan. Ayan, nakita po natin. Natuklasan niya din na si Super John ay isang kaibigan bilang isang primary 12 leader. Saan tayo papasok dito? Gusto na kayong mga kasama ko sa Tayo na ba? Wait na sila. Direk! Ikaw yung una ngayon, Direk. Nagkakape ka na naman, Direk. Uy, Papo! Gusto mo kape muna? Sige, sige. Wait, Direk. Sa ano nga pala? Sa midweek, sa revival kayo tutugtog. Paano ba ikaw lang si Sino? Sino ako wala? Baka di makapunta si Waki o kaya si Janice, si Robin. Ano ba? Wala na si Janice. Si Tinjoy. Enjoy na lang. Okay, sa'yo para yun. No. Wala pa sila kilit. Mga pogi. Si Eddie nandiyan na ba? Wala pa Papo eh. Tagalata nila kili ni Charlie. Asan? Uy, mga pogi. Yes po. Oh, kailan ba tayo maglalaro? Hindi ko pa alam direct. Basta siset mo na lang po namin. Yes po. Uy, pakita mo. Yes po pa. Sino ba to? Si Kili po. Oh, Charlie. Si Charlie, paborito ko. Gagwapo ng anak mo, Charlie. Sino ka? Gwapo to Halos. Ako si Charlie, gagwapo ng anak niya, lalo si BJ. Lalo na po yung Romel, pang bench bat po yun. Direk, kape ka lang, kape dyan. Uy, kumusta nga yung sa ano nga pala, sa... Kailangan this month mabuo natin yung 12 natin, no? Magkakaroon tayo ng 144 gathering. Ng parang network gathering natin, mga malalaki yun. Okay, go, go, go! Kaya natin to. Alam niyo po ba yung salitang passion ay nagaling sa Latin word na passion, ang sabihin ay sacrifice? Grabe! Dapat hindi tayo nagpapapigil, grabe. Ayun. Sana po na-bless kayo sa preaching ko. Lahat po na na-bless, magsabi ng tatlong malalakas na Amen! 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 Ayun po. Ayun, bilang pastor. So, bilang pastor po, hanap mo Na ginagawa ni Super John sa kanyang nasasakupan, ano naman kaya si Super John bilang isang asawa? Eh naku, wait lang. Ano mo ito?
makasistroke ko. Daddy, tama na yan. Wait lang, mami. Daddy, tama na yan. Magpahinga ka naman. Tama, mami. Mami, Bakit, Daddy? nakailang swimming ka ba? Bakit? Parang umitim ka ata. Sobrang grabe ka sa akin, Daddy. Joke lang, mami. Kala ko naman totoo. Ikaw pa rin yung pinakamagandang babae sa mata ko. Kasi ba mag-movie, mami? Movie. Doon tayo singit. Oh, Monday naman ngayon. Yes, Daddy. Day off natin. Yeah. Gusto mo kape? Muna, tapos bago maligo, ang PS. Ay, sige. Ah, sige. Ito na yung mga kasil. Ah, sige. Para mo. Kalimutan ko. Ah, sige. At biglang darating si... Kinabahan ako doon. Grabe kayo. Ang init. Kanina pa ako doon. Ayun. Unang-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil, kung mayroong Superman, syempre, mayroong Supergirl. Sa totoo lang po, kahit nung before mag-birthday si Pastor John, nagre-reminis po ako. Talagang, siguro isa pong inaakit ko talaga na si Pastor John ay gift from God. No? Talagang binigay sa akin ng Panginoon. Kaya may mga times na tinatanong ko si Lord, bakit ba sa akin mo binigay si Pastor John? Tapos sabi ni Lord, kasi malaki tiwala ako sa iyo. Kaya, hindi alam po ni Pastor yon na hindi po biro maging asawa ni Pastor John. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga ng superpowers, no? Kailangan po talaga superwoman ka. Dahil lagi po ako nakaalalay sa kanya sa lahat ng anggulo ng buhay niya, no? Kung di man po anong ikwento, na talaga lahat po, ultimo lahat, susuot niya, nakaayos lahat po, lahat ng kilos, lahat para akong yaya, lahat na pati buhok niya, nagsusuklay, lahat po. Kaya salamat sa Panginoon dahil bukod po dun sa mga mas mabibigat na pag-alalay ay nandun din po tayo sa mga maliliit na bagay na pag-alalay sa Kanya. Kaya sabi ko nga, nung dalaga po kasi ko, nung boyfriend ko pa lang po siya, at team song ko po sa kanya yung patalastas na, yung daddy, yung I will support you every step of the way. Hindi ba may ganon? Sabi ko, yan yung ko sa'yo, yan yung motto ko sa'yo. Sabi ko kasi, hindi pa siya pastor noon, youth leader lang. Sabi ko, pagka nagpastor ka, yan yung commitment ko sa'yo. I will support you every step of the way. Na hindi ako matatakot maging asawa ng pastor kung gusto mong magpastor. Kaya, ngayon po na nakikita ko yung mga, pag dumarating ako sa mga hirap ng kalooban, sa hirap po ng mga dinaranas ko, naalala ko may commitment nga pala akong ganon. Na I will support you every step of the way. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa strength, and nagpapasalamat po ako sa asawa ko dahil sa totoo lang po, kanina nagpapahanap ako, sabi ko kay Papo, ano nga yung verse, may pinapahanap ako sa kanya, napatunayan ko, di pala alam ni Papo lahat. Sabi ko, joke lang. Kinabahan ako, sabi ko, Papo, nasaan yun? Ayun, sabi niya, hinahanap ko, di ko alam. Kaya talagang lahat tayo may limitation. Sabi po sa Proverbs 21:22,
22 to 23. Init naman isuot ko. A wise man scales the city of the mighty and brings down the trusted stronghold. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. So parang sinasabi po dito, paraphrasing, na ang totoong matalinong tao ay yung kaya niyang i-guard ang kanyang salita at ang kanya pong tongue, no? Yung kanya pong dila. And gusto ko pong parangalan ng asawa ko, ang ating pastor, ngayon bilang asawa at bilang leader. Ang masasabi ko po talaga na strength niya ay yung kanya pong kakayahan na mag-guard ng kanyang mouth, ng kanyang tongue. No, kaya nung naalala ko yung verse na to, naisip ko talagang matalino si Pastor John. Kasi ang sabi ng Bible, ang totoong matalino ay yung kaya niyang ingatan ng kanyang bibig, no? Yung kaya niyang kontrolin yung kanyang dila. Kasi po si Pastor, sa totoo lang, maaaring hindi lang naman ako, maaaring kayo ay makakapagpatunay na hindi po siya basta-basta nagbibitaw ng salita. Kahit gaano po siya kagalit, kahit gaano po siya talaga gigil na gigil sa isang tao, kahit kaputok, wala po siya sasabihin. Sasabihin lang po niyan, si ano talaga, oh, ganun lang po talaga. As for 18 years na, pag-18 years na po kami, wala po talaga, alam po ng Panginoon, wala po ako narinig sa Kanya, kahit na alam ko marami po sa inyo. Minsan, yung sa atin, no, napapasama yung loob niya. Pero talagang hinihintay ko siya na, kasi ako minsan, ay naku, si ano talaga, naku, ganun, di ba? Pero siya, wala po siyang bibitawan na salita. At iniisip niya, at maging sa akin po, kapag tinotopak po ako, di ba tayo mga babae, pag tinotopak, talagang minsan para tayong sinasaliban, di ba? Pero alam niyo po, kahit ano yung sinasabi ko, ang dami ko nasabi, million words. Pero si Pastor Joe, kahit isa ayaw magsalita. Kaya inis po, sabi ko, bakit pa ayaw magsalita? Tapos nakaganyan lang po siya sa akin, tapos iling lang. Tapos po, yun po nakakainis eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi siya nagsalita, umiling lang siya. Ako dami ko nasalita, tapos maya-maya, iiyak ako kasi alam ko ako'y mali. Sabi ko, Daddy, sorry, talaga. Sorry sa mga nasabi ko, ganun-ganun ako talaga yung mali. Kaya naisip ko, pambira, galing naman ito, wala sinasabi, pero lagi siya tama. Ako dami ko sinasabi, pero ako lagi yung mali. Kaya napatunayan ko na totoong matalinong tao ang aking asawa, ang ating leader, dahil nga po, napakalaki pong strength sa isang tao yung kaya niyang i-guard yung kanyang mouth. And I can still remember nung pong mga times na kami po ay talagang dumaan sa